Hi guys, samahan nyo nga ako for today's mini vlog. Wala akong ibang content ngayon kundi yung update ng mansion ni Madam. At syempre ito yung mga kaganapan ng isang buong linggo. Nung nakaraang linggo nga pagkatapos ko magsimba, itinabi ko na yung mga gamit na dapat itabi. Para pagkapasok nila sa Lunes trabaho agad, wala na silang itatabing mga gamit dahil naitabi ko na nga. Nung Monday sinimulan na nga agad nila tanggalin yung mga pintura na lumulobo at saka bumibita. Yung mga ibang gamit na malinagay ko dito sa kwarto ni Chuchay. Tapos na sila magpintura dito sa kwarto ni Chuchay kaya hindi na kailangan takpan pa. Basta palaging nakasarado yung pinto ni Chuchay para wala nang alikabok na makapasok. At kinabukasan nasimulan na nga nila pinturahan itong kabilang kwarto. Sobrang bilis nga nila na pinturahan itong kabilang kwarto kumpara doon sa kwarto ni Chuchay. Yung kama nitong kwarto tinakpan ko ng blusak para hindi maalikabukan. Nakikita nyo naman kung gaano kakapal yung alikabok. At sumunod na mga araw kinabukasan, gumawa sila dito ng hagdan para paraan na nga lang. Kinakailangan kasi mapinturahan yung kisame ng hagdan. Nahirapan nga sila gumawa ng hagdan basta makagawa at mapinturahan lang. Ito na pala yung finished product dito sa kabilang kwarto. Finished product talaga. Tapos na nga nila pinturahan yung mga kailangan pinturahan. At dahil pininturahan nga itong kwarto, magluluto ako dito sa loob ng kwarto ng paksiw, char. Hindi nga lang pang paksiw yung suka. Madami nga tayong pwede paggamitan dito sa suka. At dahil amoy pintura nga itong kwarto, maglalagay ako ng suka kung saan matapang yung amoy ng pintura. Mas effective nga daw yung suka kaysa sa baking soda at saka sa uling. Ngayon nga natin malalaman kung effective talaga itong suka. Dato puti baka naman pang all around ka na. And fairness naman, kinabukasan hindi na matapang yung amoy ng pintura. Mas matapang nga yung amoy ng suka dahil natalo niya yung amoy ng pintura. Sinimulan na nga nilang pinturahan yung kisame ng hagdan. Kita nyo naman kung gaano nakakatakot at delikado itong ginawa nilang hagdan. Mapinturahan lang itong kisame. Syempre hindi ako makakakyat dito sa taas kung hindi ako dadaan dito. O diba alam ko naman na delikado na daan pa rin ako dito ng daan. Ang tigis talaga ng ulo ko. Paano ba naman kasi kailangan ko nga i-check yung mga ginagawa nila kasi ako yung caretaker dito. Pinangatawanan ko na nga yung tawag nila sa akin ng caretaker. O diba kahit saan sila gumawa nandun ako. Baka nagsasawa na sila sa mukha ko, mas lalong nagsasawa na ako sa mga pagmumukha nila, charot. Reflex ko nga sa inyo yung favorite na merienda nila, itong saging na saba. Binuksan ko nga itong solar na binili ng mami ni Madam. Natakot ako, umaalog kasi yung dineliver na box, kaya binuksan ko na. Okay naman yung laman nito, hindi nabasa. Sunod na mga araw, tapos na nga nila pinturahan yung kesame. At naikabit na nga yung bubong dito sa likod. Hindi pa nga tapos dahil nagkulang yung ikakabit na bubong. Kinahaponan dito naman sila sa garahe. Papantayin nga lang nila itong garahe dahil hindi nga pantay yung pagka-flooring dati. O diba yung mga kailangan gawin, pinagawa na nga nila Madam at ni Bo. Para isang gawa na nga lang at matapos na. Uy, baka naman na ikaw nanonood, hindi ka pa naka-follow sa page namin, please follow po Team Chuchay Vlogs. Maraming salamat. Pantay na nga yung pagka-flooring sa gate. Wala nang pusa at saka daga na makakapasok, langgam na lang. At dahil biyernes ng mga araw na to, nagluto ako ng munggo. Kapartner nga ng munggo, itong pinadala nga na naman ni Foreman na chicken roll. Nung nakaraan na dala ni Foreman na chicken roll, in-steam ko ngayon, prinito ko naman. Syempre para maiba naman. At kinahaponan, dumaan nga sila Madam at sila Boss. Kasama nga si Ate Rica at si Chuchay, kaso tulog nga si Chuchay. Mga ganitong hapon kasi yung oras ng tulog ni Chuchay. Inabot ko lang naman itong damit ni Madam at damit ni Ate Rica. At inabot na nga rin ni Madam yung budget namin dito. At kinabukasan, Sabado kahapon, ikakabit na nila itong screen sa gilid para may harang. Diyos ko, hindi nga basta-basta yung magpaayos ng bahay. Magpaayos pa nga lang ng bahay, ang sakit na sa ulo yung pa kaya magpagawa ka mismo ng bahay. Siguro naman lahat ng nagpapagawa ng bahay may malaking budget na nakalaan doon. Kahit magpaayos ka nga lang ng bahay, kailangan nga rin ng malaking budget. Dahil sa panahon ngayon, wala nang mura. Mga materyales pa nga lang, plus magpapasahod ka pa sa mga tao. Kinagabihan may nagbigay ng unang pamasko. At syempre, hindi mawawala yung alak sa pamasko. O siya, hanggang dito na lang. Abang-abang na lang sa susunod na mga video. Bye!